Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, ating isama sa ating panalangin ang mga bata na ngayong araw na ito ay mag-First Communion. Sana sila'y lumaki na mabubuting Katoliko hanggang sa pagtanda, hanggang kamatayan. At sana sila'y mabuhay na may pagpapahalaga sa kanilang pananampalataya na ang sentro ay ang banal na Eucharistia. Atin ding itataas sa Diyos ang ating mga sarili kasama ang ating mga personal na kahilingan. Naway tayo pagpalain ng Diyos sa ating pagpapahalaga sa misa at atin ding ipagdasal ang mga intention at ialay ang mga intention ng mga naghandog ng pamisa. Kilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang dahilan ng pagpapamisa. Nawa ang ating misa ito magdulot sa kanila ng mga biyaya ayon sa kanilang kahilingan at mga pagpapalang kanilang kailangan. Atin ding isama sa ating panalangin ang mga intention ng palagi ang kasama natin sa misa sa pamamagitan ng pagsubaybay sa Parish of Santa Rita de Casia Facebook page. Humingi muna tayo ng awa at patawad sa Diyos para maging marapat gumanap sa banal na misa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami may pagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin, pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag ng katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis, at di mawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ang inyong lingkod kung ang kutang nadurog. Muling itatayo na sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang moog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga.
Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't hawag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom nakasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot sila ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Sa mga bata na ngayon mag-First Communion, magandang umaga sa inyo. Maging sa mga magulang, sa mga guro, sa mga katikis, at maging dito sa ating mga kaisa sa misa sa pamamagitan ng online mass. Magandang buhay po. Mga bata, alam kong kayo naturuan na ng mga katikista natin ng parokya at salamat sa katikis. Ang inyong tinatanggap sa komunyon, ang tatanggapin nyo sa komunyon ay si Jesus. Hindi nyo alam kung paano, pero sa kapangyarihan ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang siya mabuhay sa ating sarili, sa bawat isa sa atin. Kaya si Jesus ay nagiging tunay na pagkain natin, hindi lamang para sa katawan, kundi sa kaluluwa. Kaya ang inyong tinatanggap sa komunyon, mamaya tatanggapin nyo, hindi yun basta tinapay. Hindi na yun tinapay. Anyo at kulay at lasang tinapay, pero yun ay si Jesus na mismo. Hindi natin kayang intindihin ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus mismo ang nagsabi noon, "Ang pagkaing ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. Ang inuming ibibigay ko sa inyo ay ang aking dugo." At ang sabi pa niya, "Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, ikomunyon." Ang sino mang magkomunyon, ibig sabihin, ang sino man tumanggap ng pakikinabang yung komunyon, kahit mamatay, muling mabubuhay. Kaya tayo ay papanaw, pero dahilan kay Jesus na lagi natin tinatanggap, tayo ay magkakamit ng bagong buhay at ang pangako ng Diyos ay buhay sa langit. Kaya mga bata, mamahalin niyo ang banal na misa. Pagka kayo tumanggap kay Jesus, si Jesus yun. Pag kayo lumaki na at sa kamay kayo tumatanggap, huwag niyong patatagalin sa kamay. Nakaharap pa sa altar ay isusubo na agad yun. Ganyan na yun. Yan.
Kaya kayo magpapakabait mga bata at mabuhay kayo sa pananampalataya. Ipaanyaya sa inyo ngayon ng Diyos. Tungkol naman sa pagbasa, mga kapatid, ano ang ibig sabihin? Sabi dito, naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan upang sila'y magsisi. Bago kayo magkomunyon, mga bata, kayo nagpahayag ng paghingi ng tawad sa Diyos, pagsisisi, para si Jesus ay matanggap ninyo sa inyong puso at buhay. Narinig natin ang Ebanghelyo, ang isang napakagandang tagpo ng awa, isang kinahabagan, isang nahabag. Ang pagtawag ni Jesus kay Levi, siya isang maniningil ng buwis, considered public sinner. Isang taong may bahid ng kasamaan, kasalanan, at masamang reputasyon. Pagka tax collector during that time, ay masama ang reputasyon mo. Ikitinuturing kang makasalanan, taksil. Ngunit sa halip na pagalitan o pagsabihan dahil nasa siya makasalanan, siya kinahabagan ni Jesus. Hindi siya hinusgahan, hindi hinatulan. Sa halip ay tinawag pa nga. Dalawang salita lamang ang sinabi ng Panginoon, follow me, follow, sumunod ka sa akin. At iniwan ni Levi ang lahat at sumunod kay Jesus. Tayong lahat na nabinyagan, tagasunod ni Jesus. Tayong mga naglilingkod sa simbahan, tagasunod ni Jesus. Tayong nagsisikap mabuhay sa pananampalataya, sumusunod kay Jesus. Levi left everything because he had finally found the one who is everything. Levi did not just leave a table of taxes. Hindi na lang niya iniwanan yung lamesa kung saan siya ay naniningil ng buwis. Ang iniwanan niya ay ang buhay na walang grasya. He left a life without grace. Sapagkat ang mabuhay sa kasalanan, walang grasya. Kaya Levi left everything. Bakit? He discovered that nothing else was worth holding on to. Si Jesus lamang talaga ang pwedeng panghawakan. Hindi ang kanyang kayamanan na bunga ng kanyang pandaraya. At ano pa ang sinasabi nito? Ang kahabag-habag na kasalanan at ang maamong habag ng Diyos. Totoo ito. The misery of human sinfulness draws forth the tender compassion of God. Kung bakit tayo ay kinahahabagan ng Diyos, ay sapagkat tayo naging marumi at makasalanan. Kaya nga ang human frailty is not an obstacle to divine love. Ang pagiging makasalanan natin ang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa, upang tayo tawaging magsisi at kanyang linisin. The depth of our sin becomes the very place where God's mercy descends. Talagang yun ang dahilan. Ang ating kahinaan ay hindi hadlang sa Diyos para lumapit sa atin. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalapit, sapagkat tayo makasalanan. Kaya nga ang simbahan ay hindi lugar para sa mga banal. Hindi ito museum of saints. Ito'y parang hospital sa mga may sakit na kaluluwa dahil sa kanilang kahinaan at kasalanan. Kaya dapat tayo'y nagpapagamot at nagsisikap magpagamot, magpagaling. When Jesus Christ came into the world as the living expression of the Father's compassion, He came for everyone. Because all stand in need of mercy and redemption. Lahat tayo nangangailangan ng habag ng Diyos sapagkat lahat tayo makasalanan. Lahat tayo mahihina. Kaya nga, grace is not a medal for the perfect. It is medicine for the wounded. Ang tunay na trahedya sa banal na kasulatan
ay hindi ang pagiging makasalanan lamang. Trahedya na yon. Pero ang tunay na trahedya ay ang hindi nila pagkilala sa kanilang kasalanan. Hindi pag-amin na sila'y nangangailangan ng manggagamot sapagkat may sakit ang kanilang kaluluwa. Ano yon? Pride. Kaya napakasama na ang tao'y mapagmataas. The real tragedy is not that we are sinners, but that we refuse to admit we need a Savior. Gayon din ang mga Pariseo. Kaya yun yung masasabi nating ilusyon of being righteous. Ang tingin sa sarili banal dahil ng kanilang mga ritual. Ang tingin sa kasarili ay hindi na nangangailangan ng habag ng Diyos. Kaya nga naroon din sa kwento ang mga Pariseo, sila na nga iyon, at mga eskriba. Nagreklamo sila. Why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Yun ang sabi kay Jesus. Bakit ka nakikisalo sa makasalanan? Yan. May isang mapanganib na ilusyon. Yung paniniwalang mabuti naman ako. Hindi naman ako nagkasala ng gayong kalami at kalalaki. Hindi naman ako katulad ng iba. Yun ang illusion of being righteous. Tingin sa sarili, banal. The illusion of being righteous can quietly close a person's heart to saving grace. Kaya yung self-righteousness, ang tingin sa sarili mayaman, ang banal, does not shout. It quietly whispers. At ano ang bulong? Hindi ko kailangan ang habag ng Diyos. Ako na may banal. Yan. Dahil sa kanilang batas na ritual, yun ang kanilang pinaniniwalaan. Naniwala silang secured na ang kanilang langit. Satisfied sila sa kanilang religious performance. Pero merong hadlang, pride. Hindi ko na kailangan ang kanyang habag. Ngunit mga kapatid, religion without humility, yun ang wala sa kanila humility, becomes a wall instead of a bridge. Harang sa biyaya ng Diyos ang pagiging mapagmataas. Harang sa biyaya ng kapatawaran ang pagiging proud sa halip na tulay. Kaya ang problema nila ay hindi lang sila makasalanan. Ang problema nila ay hindi nila nakikitang sila man ay nangangailangan ng habag ng Diyos. Pride does not shout, sabi nga, it whispers that we no longer need mercy. To turn away from Jesus, ang paglayo kay Jesus, ang pagtalikod kay Jesus, who is God's loving offer of salvation, is indeed the greatest tragedy of all. Kaya nga siya bumaba para tayo iligtas. Sa Kanya naman tayo'y tumatalikod. At ang sabi natin, hindi na natin yung kailangan. Kaya nga ang misyon ni Jesus ay hindi lamang para tawagin tayo, kundi tayo ay panibaguhin. Sumagot si Jesus, those who are well have no need of a physician, but the sick. Doon sa ang kanilang tingin sa sarili, walang sakit, ay hindi na kailangan ang manggagamot. Tanging mga may sakit ang nangangailangan nito. Kaya ang misyon ni Jesus ay malinaw. Hindi lang tawagin, hindi lang linisin, hindi lang patawarin ang makasalanan, kundi para baguhin sila. Mahalaga ang pagbabago. Christ does not merely forgive, He transforms. Hindi niya kinukondena ang nakaraan dahil si Levi ay makasalanan ng una. Ngunit binibigyan niya ng bagong direksyon ang hinaharap ng isang makasalanan. He offers a path to redemption, forgiveness, and a change of life.
Talagang ang Diyos ay mayaman sa habag. At ang awa ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad, ito'y bumabago sa puso. The joy of encounter. Pagkatapos ng lahat na si Levi sumunod at tawagit sumunod, naghanda siya ng kainan, masayang kainan. Naghanda siya ng isang piging, banquet, upang ipagdiwang ang kanyang pakikipagkatagpo kay Jesus. Kaya nga kuminsan may mga magulang na pagka nagpa-first communion ng anak, may handaan sa bahay. Where grace enters, thanksgiving overflows. Yun. Kaya nga the most wonderful adventure of life is to find Jesus. At ito'y dapat ipagdiwang, ipagsaya. Kaya ang mga tao nakatagpo kay Jesus at nabubuhay kay isa ni Jesus, sabi natin ay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kaya ang Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang magdiwang sa pagkilala kay Jesus. Kaya ang isang mananampalataya ay laging nabubuhay sa espiritu ng pag-celebrate. At iyon ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. Daily, we meet the Lord, especially in the Holy Eucharist, sa salita ng Diyos. Yan, sa kapwa at sa ating mga karanasan. Kaya dapat ang ating buhay ay isang walang katapusang pagdiriwang ng presensya ng Diyos. Mercy waits where humility kneels. Yun din naman. Kaya mga kapatid, ang habag ng Diyos na bunga ng ating pagpapakababa na nagdadala sa atin ng kaligayahan at pagdiriwang ay sapagkat tayo ay tumugon ayon sa kalooban ng Diyos. At ang maganda dito ay tayo pinapaalalanan ng banal na kasulatan sa kabuuan. We are not defined by our sins, but by the mercy that seeks us. Kaya sasamantalahin natin na lagi tayong magpahalaga sa mga pagdiriwang kung saan gusto na Jesus na tayo'y anyayahan. Sa inyong pag-aalay, tayo mag-aalay ngayon. May panalangin ka na ba yun? Ngayon ay dadako tayo sa pagsasariwa ng ating pangako nung tayo binyagan. Bago mag-aalay, Tayo ang mga tatanggap ng unang pakinabang, hawakan ang kandila at sisindihan. sasagawa natin muna ang pagsasariwa ng binyag ng mga batang tatanggap ng komunyon. Yung mga bata na lamang muna ang tatayo. Kayo po mga maninimba, mga magulang, maupo muna kayo. Tatanungin kayo mga bata ng pari, nung kayo bata pa, nung kayo binyagan, ang tanong na ito ay tinanong na sa inyo. Kaya lamang ay kayo bata pa't hindi pa makakasagot. Kayo ngayon, ang tatanungin direkta at sasagot kayo. Yan, sindihan mo na ang kandila. Pagkasindi sa unahan, ay kayo ay tumalikod para magpasindi naman. Hindi para makapagsindi dahil ng nasa baso. Sige. Mga bata, iingatan nyo ha kung minsan may mga baso na nalalaglag, nababasag. Yan. Mga bata, ang kandila ay sagisag ni Kristo. Si Kristo na liwanag ay tinanggap na ninyo nung kay binyagan. Kaya habang hawak-hawak ninyo ay inyong aakuin at ang mga ipinangako na naganap pa nung kayo binyagan. Okay, handa na? May I have your attention please, mga bata. Ito ang unang tanong. Nangangako ba kayong laging mamahalin si Jesus at hindi kayo masisikapin ninyong hindi gumawa ng kasalanan? Po, nangako kami. Wala gang katekis kayo hindi naglagay ng sasagot na bata na may microphone. Dapat meron. Okay. Sunod na tanong. Nangangako ba kayo mga bata na sisikapin nyo magpakabait at magiging masunurin? Okay, very good. Salamat, brother Patrick Alerto. Okay.
Ngayon naman, matapos kayong mangako na mamahalin si Jesus, magpapakabait, magiging masunurin, at sisikaping mabuhay na naiwas sa kasalanan, kung nais ninyong maging tapat at maasahang Katoliko, mga Katoliko, sasagutin niyo ang mga tanong na ito. Para kayo makapamuhay bilang malayang mga anak ng Diyos. Ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, ititinakwil namin po. Para kayo huwag mapasailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit bang tukso ng kasalanan ay itinatakwil ninyo? Opo, tinatakwil po namin kami. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan, ang kanyang masasamang gawain at panghihikayat sa masama. Inyo ba siyang itinatakwil? Opo, tinatakwil po namin. Okay, at least naririnig na natin ang inyong sagot, ha? Sumasampalataya ba kayo sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Yesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus na matay, nilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Yan. Ngayon naman ay ating isasagawa ang pagwiwisik sa inyo ng holy water o ng baptismal water bilang tanda ng pagsasariwa ng inyong binyag. Sitayo ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya ng banal. Panalangin tayo, Ama namin lumikha, tanggapin mo ang paghahaing ito na iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sumabay kayo. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
naming banal ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sama-sama nating ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sumabay kayo mga bata sa pag-awit. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain bilang pagkapit inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, aming Papa Gilbert, aming Arsobispo ng mga Obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi lang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa imbuhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kay isa ng mga apostol, ni Santa Rita ng Cassia, aming patrona, lahat ng mga martir, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magbasa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Ating awitin ang panalangin nating mga anak ng Diyos. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga taong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Muli, ang tinatanggap natin sa komunyon ay hindi simbolo, hindi rin sagisag, kundi tunay na si Jesus. Panalangin bago tumanggap ng komunyon. O mahal na poong Jesus, lubos akong naniniwala na tunay na nariyan ka sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Naniniwala ako na nariyan ang iyong kabanal-banalang katawan at dugo sa abang anyo ng tinapay at alak. O Jesus, umaasa ako sa iyo dahil mahabagin ka. Umaasa akong makakamit ko ang kapatawarang para sa aking mga kasalanan, ang biyayang mapaglingkuran kita sa buhay na ito at hindi na muling magkasala sa iyo. Patibayin mo ang aking pag-asa, O Jesus, pinakamamahal na Jesus, iniibig kita ng buo kong puso at kaluluwa dahil napakabuti mo at karapat-dapat sa buong pag-ibig ko. Ibinigay mo ng buong buo ang iyong sarili sa akin sa banal na sakramentong ito ng iyong pag-ibig. Ibinibigay ko sa iyo ng buong buo ang aking sarili, ibinibigay ko sa iyo ang aking katawan at kaluluwa, ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako, O Jesus. Amen. Katawan ni Kristo, Amen. sino kaya
Manalangin tayo. Magsitayong lahat. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod namin kami, nawa kami nito hanggang sa aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.